Marami pa ring biktima ng bagyong halos isang beses lang kumakain sa isang araw dahil sa kakulangan ng relief goods. Kahit yung mga nasa evacuation center, bihirang maambunan daw ng tulong. Live mula sa Tacloban City, Leyte, magbabalita ang aking partner, Maki Pulido. Nagpunta kami sa ilang mga evacuation center dito sa Tacloban City. At kahit yung mga nasa evacuation center na ay talaga namang nagugutom pa rin. Lahat sila ay desperado na makatanggap ng tulong. May mga sanggol tayo na nakita na ayon sa kanilang mga ina ay malapit nang maubusan ng gatas. So isang malaking problema ito para sa kanilang mga magulang. Meron din tayong mga nakita o nakilala mga bata na nagkakasakit na. Yung dalawa ay may sakit na ng diarrhea. Suspetsya ng kanilang ina ay dahil sa maduming tubig na iniinom. So may mga nagkakasakit na pero wala pa rin namang gamot o doktor na bumibisita sa kanila kahit sila yung mga nasa evacuation center na. Sa labas ng Astrodome, may 1 kilometro ang pila ng mga biktimang umaasang makatanggap ng relief goods. Karamihan sa kanila minsan na lang sa isang araw kung kumain. Kanina pa po ba kayo nakapila? Kanina pa? Mga anong oras po? Alas 5 ng madaling araw. Nag-almusal na po ba kayo? Oray pa. So gutom na po kayo ngayon. Gutom na kami. Sino po ba nagsabi na may darating dito, may pamimigay? Wala, nagtsampa lang kami. Nagbabakasakali kaming mayroon, magbigay ngayon. Oo. Eh, siyempre mga apo ko, 3 apo ko, kailangan ko rin pakainin yung apo ko. Paano niyo po ba nabalitaan? Wala, basta pumunta lang kami rito. Sa loob ng evacuation center, miserable ang kondisyong inabutan namin. Isa ito sa mga pansamantalang tinitirhan ng mga biktima ng bagyo. Pero tignan nyo naman ang itsura at kalagayan ng lugar na ito. Nagkalat ang mga basura kahit saan ka tumingin ay may tambak ng basura. Yung mga sahig, basa at walang palikuran. Ganito man ang sitwasyon, may mga nananatili pa rin dito dahil wala naman silang ibang mapupuntahan. Desperado na sila sa makakain at gatas para sa mga sanggol at mga bata. Si Jessica Oligario, 7 ang anak, 1 buwan pa lamang ang mga kambal na bunso. Hindi makapag-breastfeed si Jessica kaya nag-aalala siya kung saan kukuha ng gatas para sa kambal. Itong maliit na lata na lamang ang natitira at kahit binabawasan na niya ang gatas sa bawat timpla, swerte na kung abutin ito ng 2 araw. Yun nga ang inaalala ko. Kasi wala namang tindahan dito. May trauma pa ang mga bata sa naranasang pagbayo ng super typhoon. Pero mas dinaraing nila ang masakit ng mga tiyan. Si Rafael, kape pa lang ang laman ng tiyan ngayong araw. Ang kinakain po namin, mga chicharia po. Puro chichirya na lang? Saan galing yon? Sa pinanluting po namin sa grocery. Hindi man baka sa kanyang mga kilos, matindi ang trauma ni Rafael. Nagkahiwalay silang mag-ama ng maagos ng storm surge. Siya ang kasama ng ama sa kanilang bahay habang ang ina at 4 na kapatid ay nasa evacuation center. Paghupa ng tubig dagat, hinanap niya ang kanyang ama at natagpuang nakasabit sa puno. Iniwan na raw niya dahil hindi niya mabuhat. Hindi niya alam kung nailibing na ang labi ng ama. Wala na kaming papa. Kami na lang magburugto. Sa labas ng gusali ng evacuation center, nagtayo ng maliit na barong-barong ang ina ni Rafael. Naiwan doon ang kanyang mga kapatid, ang bunso, 1 taong gulang pa lang. Dahil kailangang pumila ng ina sa pag-asang makatanggap ng relief goods. Naubos na ang mga na-loot ng 11 anyos na si Nelson na siyang nagtawid sa kanila nitong mga nakalipas na araw. Kapila dun sa labas? Sino nagbabantay kay baby? Ikaw ang nagbabantay, pati dun sa isang baby kayo. So hindi pwedeng maglaro, kailangang magbantay habang naghahanap ng pagkain si nanay. Opo. Binigyan namin sila ng mga baon naming biskwit, delata at tubig para makatawid sa gutom sa araw na ito. Pati gamot para sa mga sugat. Pero hindi ito sapat sa isang dati ng mahirap na pamilya na naulila pa ng padre de pamilya.
sinasalamin ng ganitong desperadong sitwasyon ang kalagayan ng iba pang biktima. Si Joel Cabintes, hindi magnanakaw pero nagnakaw ng ibinibentang asin para may maipakain sa 6 na anak. Hindi nyo alam na masama yun? Alam ko. Tama. Alam ninyo, bakit nyo po ginawa? Wala lang pong iba ng baan. Wala na pong iba, ma'am. Nakonsensya si Joel at ibinalik sa loob ng pinagnakawang warehouse ang mga asin. Pero mga ibinalik niyang asin, pinasok ng ibang tao at pinagkukuha ang mga ito. Pagbibigay na lang. Bigay na lang. Oo, bigay na lang. Kasi po, Wala namang pagbibigay po. Wala na mga laban. Okay na. Sige, daghang salamat. alam mo Mark, habang nandun kami sa may evacuation center, ay dumating yung taga DSWD Region 10. Augmentation daw sila dahil nga kulang sa tauhan ng DSWD. So galing pa sila sa Cagayan de Oro City. So pagdating nila dun sa evacuation center, ay kahit sila nagulat dun sa sitwasyon sa loob ng evacuation center. In fact, nung kausap natin yung social welfare officer na mula nga sa Cagayan de Oro na si Ginoong Christopher Requina, ay naluha siya. Ang masasabi lang naman nila ay sisimulan na nila agad yung pag-aayos dun sa kalunos-lunos sa sitwasyon sa loob ng evacuation center. Meanwhile naman Mark, nandito tayo sa may Tacloban City Airport. At yung nakikita nyo sa aking likuran, ito yung pila ng ating mga kababayan na mga biktima ng Super Typhoon na hanggang sa ngayon ay nakikipagsapalaran na makasakay sa mga C-130 na lumalapag dito sa may airport para makalayo lang sa Tacloban. Sabi ko nga Mark, 'di ba, hindi mo na kailangang lumayo para makahanap or makipagkwentuhan sa mga tao na talagang hirap na hirap dahil kahit na yung mga kababayan natin ngayon na nandito sa airport ay ilang araw, may ilan sa kanila dito ay ilang araw na naghihintay at sa ngayon mainit ang araw pero kanina lamang ay umaambon. So lahat ng mga ito ay kanilang tinitiis, hindi pa rin sila nakakakain at sila ay gutom pero tinitiis nila ito para lang makalayo ng Tacloban City. So ngayon, kung naririnig ninyo ay medyo maingay dahil ito ay marami kasing mga eroplano rito na naglalanding at nagte-take off. Ilan lang dyan ay yung mga C-130 cargo plane ng Amerika na nagdadala ng tulong ng relief goods. Dito na rin kasi nakabase yung tinatawag nilang MV-22 Osprey. Ito yung eroplano ng Amerika na parang helicopter. So ginagamit ito ng Amerika para makapaghatid ng tulong sa mga lugar na hindi pa naaabot. Mark? Maraming salamat, Maki Pulido, nag-uulat mula sa Tacloban City.